pagsisimula ng buwan ng Agosto, ano ha? At talaga naman pong sunod-sunod po mga magagandang mga programa ang inyong napakinggan dito po sa radyo natin. At ngayon ay welcome kayo sa palatuntunan ito na kung saan kita na naman po ay makakarinig ng mga pinakasariwang mga balita at ang pag-uulat ng ating minamahal na Governor sa kanya mga activities na nakalipas na isang linggo. Ano ka? Kaya't tutok lang ho kayo. Yung pong mga mag-aulan ng kanilang mga alagang hayop, pwede ho bang mamaya na muna, ano? Pagkatapos po nitong ating palatuntunan, ano ha? Para updated kayo sa mga balita sa ating pamalampang lalawigan ng Marinduque. Ayan, kumusta po kayo sa mga taga Torrijos? Nag-fiesta po sa bayan ng Torrijos kahapon, ano ha? At siyempre, doon po sa mga nakatanggap na mga biyaya, mga proyekto ng ating minamahal na Governor at ng ating kinatawan, ng ating speaker, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano? At siyempre, katulad po ng dati, kailangan po namin ng inyong partisipasyon sa palatuntunan ito. Sa inyong pong mga katanungan ay bukas na po ang ating text hotline. Pwede po ninyong i-text yan sa ating text hotline ang inyong mga katanungan sa ating minamahal na Governor. 0961-432-4436. Yan po ang ating text hotline hat. Mamaya po sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan, bibigyan daan po yan ng ating minamahal na Governor. At kung gusto po ninyong makausap ng personal ang ating minamahal na Governor, yan pa rin po ang inyong pong pagkakataon. Ano ha? I-dial lamang po ang ating pong call hotline 0961-432-4436. Okay, at ngayon narito na po ang ating masipag, magaling at talaga namang napakabait na ama ng lalawigan ng Marinduque, Governor Presby Velasco Jr. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon, kapatid na Rick. At katulad po ng dati, mga kababayan, bumabati po ako ng isang mapagpalang araw ng linggo. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos sa mga kababayan. Palagi po tayong alalahanin natin at tayo po ay humiling at pagsalita at makipag-usap sa Panginoon Diyos upang mabawasan ang mga problema natin, lalo na po itong medyo deadly talaga na COVID-19. So bumabati po ako sa lahat ng ating mga kababayan sa 6 na bayan ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. At happy fiesta nga pala po kahapon sa ating mga kababayan sa Torrijos. Ano po? So umpisahan na po natin at ito po ang nangyari itong nakaraang linggo. Ano nga pong Lunes, umattend po ang inyong governor sa SONA, sa Batasan, ano po, sa House of Representatives at doon po ginawa ang SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. At maaga pa po ay nandun na kami, mga 1:30 po nandun na po at nag-umpisa po ng mga alas 4. At natapos po ng mga mag-aalas 7 na po. So, alas kulang-kulang po 3 oras. At doon po ay napanood nyo naman siguro at narinig ang SONA sa kanya-kanyang television sets. No ho? At doon ay sinabi ni Pangulong Duterte, binigyan niya ng diin ang mga achievements niya po itong nakaraang 5 taon. At yun nga po, patungkol sa droga, alam naman po natin, nagdeklara ng gera o war against illegal drugs. At marami hong naapektuhan at syempre ang kagandahan po talaga ng resulta nun, yan po masasabi natin ay nabalik po yung pagrespeto ng tao sa rule of law, no po, na kailangan ng batas ay sundin. At yan po ang importante sa isang bansa na ang ating mga mamamayan ay sumusunod sa mga batas na umiiral sa ating mahal na Pilipinas. At yun na nga po ay talagang nabulabog po at nagkaroon ng magandang resulta doon po sa pagpigil ng pagbibenta po ng illegal na gamot. Ano po?
At of course, dito naman po sa ating lalawigan ay talaga po namang magaling po ang ating programa at na-maintain po natin yung drug-cleared province na status natin at lagi ko pong binibigyan ng tribute at recognition itong mga ginawa po ng ating uniformed personnel, ang PNP, no po, sa pagkasungkit at pagkakuha nitong drug-cleared status na province natin pong Marinduque. At napatuloy po yan at sinabi ko nga po, ang talagang objective po natin ay drug-free province. Ano po? Of course, aside from that nga po, tayo insurgency-free pa rin. Maganda pong pagpapatupad ng mga measures na hindi po tayo mapasukan ng ating mga mamamayan o mga tao galing po sa bundok. Ano po? Kaya salamat din po sa ating Army Detachment. Ngayon po ay headed ni Lieutenant G. Ladimora. Ano po? Dati naman po ay si Lieutenant Diaz. So doon po ay binigyan din po ni Pangulong Duterte yung build. At talaga po namang importante po ang infrastruktura. At yan din po ating ginagawa dito sa lalawigan ng Marinduque. Kung hindi po natin maaayos ang infrastruktura, lalo na po itong proyekto nating Gasan International Airport. Ano po? At itong ating proposed na Balogo International Port, no po? At yung ating pong economic zone na itatayo ay talaga pong mahirap umunlad ang ating bayan, lalo na nga po ay talagang pandemya na matagal po ito. At yung nga po, bibigyan din naman yung tourism, pero infrastruktura po ay kailangan na ilagay sa lugar. At maganda rin po doon ay yung pang comprehensive tax measures na pinalabas. At nandiyan po yung create, yung fees, no po. Nagkaroon din ng rice tarification law. At yung train, ano po, ayan po ay ang ating mahal na speaker ay kasama po sa pagpasa nitong mga comprehensive tax laws na napaka-importante po sa ekonomiya. So, nandiyan nga po at marami pong achievements na sinabi ang ating Pangulong Duterte at ang importante na po sa mga nahuhuling mga buwan ay kailangan po magtayo ng mga departamento na kailangan po patungkol sa mga kalamidad at yung sa mga ating OFWs, yan po, at saka patungkol po doon sa mga IT, ano po, at importante po yan. So, yun na nga po, natapos yung SONA at tayo po ay nagpapahayag ng pagbati sa ating Pangulong Duterte sa kanyang mga achievements at yung natitirang buwan nga po ay patuloy ang laban sa COVID-19 at hopefully ay marami na pong mabakunahan bago matapos ang taon at medyo bumaba na po sana ang infection rate. Tapos po nung 27 po ay umattend po ang inyong governor ng interagency committee meeting para po dun sa river dredging program natin or project. At tayo nga po ang chairman doon at inayos na po namin yung mga qualifications ng maaring sumali dito sa river dredging project. Napaka-importante po natin sa atin po nito mga kababayan dahil po 34 rivers po yan. Ay mababaw na po ang riverbed, umakyat na po ang lupa at mga bato at kung ano-anong mga materialis doon at kaya po nagkakaroon ng flooding. Kaya po pina-approve natin to kay Secretary Roy Simato. So ayos na po itong aming qualifications at yung nga pong team ng MGB kay Dr. Edwin Mojares ay nandito po ay medyo nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon dahil nagkaroon po ng positive yung miyembro nila at pinabalik muna sa Manila. Ano po, yung team nila at naka-ready na po sana pati yung team ng provincial engineering natin at ng Marinduque DPWH. So itutuloy na lang ho yan pag naayos po yung pagka-quarantine itong team na napaka-importante ni Dr. Mojares. Ano po? At kasi po ay kailangan tignan yung mga 34 rivers, inspectionin po, malaman po kung saan yung mga zones ng dredging at eventually po importante po itong mga detalya na ito dahil po diyan pagbabasihan ng mga master plan bawat ilog. Ano po? At yun na nga po ay meron pong mga nakikipag-usap na pong mga proponents atin patungkol dyan at alam nyo naman po siguro naririnig nila itong river dredging program natin at
marami na rin pong interesado. Sana po ay maraming pumasok, lalo na po itong ating mga contractors dito po sa loob ng ating lalawigan. At marami naman po kasing rivers na ating idadredge. At noong 28 po ng Hulyo ay nagkaroon po tayo ng consultation po sa patungkol sa anti-mining po dito sa lalawigan ng Marinduque. At pinatawag po natin itong consultation na ito dahil nga po para magkausap po sa ating mga galaw patungkol po dito sa sa nangyaring mining disaster sa Marcaper. Alam niyo naman po ay talagang grabe ang bigay diin natin at importansya dito dahil matagal na nga po nangyari, pero hanggang ngayon po ay wala pa ring katuparan ng ating hinihiling na pag-ayos nitong masamang pinsala na nadulot o nagbunga dito po sa mining operations sa Marcaper, ano po, at apektado nga po yung Buwak River, yung ating Bugpog River, yung Kalancan Bay, at practically po yung ating groundwater sa mga areas na yan, at pati po yung ating mga waters around the province ay naapektuhan po nitong mga toxic materials dito po sa mga tubig na nanggagaling dito sa mga water bodies na ito, ano po. At napagtibay po doon sa consultation at nandun nga po at pasalamat po tayo sa ating napakasipag, dynamic, innovative at talagang masigasig na ating Bishop Juni Maralit. At nandun din po si Father Arvin Madla, si Beth Manggol ng MASEC at iba pa pong mga opisyalis, other mga officials po ng other national agencies at ating mga chiefs ng departments ng Provincial Government of Marinduque. At napagtibay po yung mga posisyon na talagang no mining zone para sa lalawigan ng Marinduque. Yan po ang ating sentimiento patungkol sa mining dahil talaga pong medyo mabigat ang ginagawang pagmimina dito sa Pilipinas at ayaw po ng mga iba't ibang sektor, ano po, na mabalik itong ganitong klase na minahan sa lalawigan ng Marinduque, ano po. At yun nga, napagtibay din po na kailangang uposan ng malakas ito pong appeal ng Marcaper na para po ma-reinstate yung kanilang mining rights dito sa mining area nila sa Santa Cruz. At yan po ay nasa Office of the President. At yun na nga po, sinabi naman natin ang provincial government, ang inyong Governor Presby ay talaga pong tutol sa pag-renew pa ng lisensya nitong Marcaper Mining Corporation at talaga pong nasalanta ng todo ang ating kalikasan at nakasira at nakapinsala sa ating mga kababayan at nasira ang mga negosyo at hanap buhay pati ang mga ari-arian, ano po. At yun na nga po ang talagang napagkasunduan na ilaban na no mining zone ang Marinduque, ano po. So, nung araw din pong yun ay nakipag-meeting din po tayo dito kay Dean Rico Angkog na ating expert witness sa Marcaper case. At inimbita po natin siya at napag-usapan po yung mga detalya ng sumbong for damages, ano po, complaint for damages na ating pong pinapinalize na po. At ito na lang po ang kulang, yung computation po ng damages na kailangan bayaran sa ating lalawigan ng Marinduque. At nagpapasalamat po tayo kay Dean Rico Angkog. Siya po ang Dean ng sa UP Los Baños, ano po, sa environment. At siyempre katulong din po natin, nagpapasalamat po tayo kay Dean Evangeline Mandia ng Marinduque State College. Siya pong Dean ng Department sa Environment, ano po. So ganun nga po at yan po ang ating mga ginawa doon at nagpatawag din po ako ng meeting ng Provincial Health Office, ng 6 na Municipal Health Offices at kasama po si Dr. Rachel Garcia dyan. At pinag-usapan nga po itong nakikitang pagtaas ng infection sa loob ng Marinduque at meron po silang mga suggestion at mga bagay-bagay na gusto nilang ma-implement. Ano po?
At later rin po, i-discuss po natin yung Executive Order 26-2021. At nung hapon naman po, mga alas 5, ay nakipag-meeting po ang inyong gobernador sa mga SK chairperson para sa bayan ng Buwak. Ano po? At nagkaroon kami ng pag-uusap dyan, yung kanilang mga concerns. Ano po? At importante po itong ating mga kabataan at siya po ang talagang pag-asa ng ating lalawigan at ng bansa. At nagpaliwanag po ang inyong Gobernador Presby sa mga Buwak SK chairpersons at kung ano mga programa at anong vision natin para sa lalawigan ng Marinduque. Ano po? At nung 29 naman po ay nasa Convention Center po tayo at nagkaroon po ng culminating activity patungkol po sa Nutrition Month. Ano po? 1,000 days, malnutrition, patuloy labanan. At bigay po tayo ng mga recognition sa mga outstanding na barangay nutrition scholars. Ano po? At sinabi nga po natin doon na sila po ang pangalawang magulang ng mga bata na dinadala doon sa daycare center. At yun na nga po ay importante po yung 1,000 days dahil po diyan yung importante na para sa kalusugan ng kabataan, lalo po ang pag-develop ng kanilang utak. Ano po? At kasi nga po pag malnourished po yung bata habang yan sa first 1,000 days na yan ay naka-apekto na po sa kanyang paggana ng utak ng tao na napaka-importante at yung pong ibang parties ng katawan ng bata, yung physically fit at mentally alert, mentally fit, yan po ang importante sa ating mga kabataan. Binigyan po natin ng recognition, mga plaques of appreciation, yung outstanding BNS, at nag-award din po tayo sa mga nanalo doon sa painting and slogan contest. Ano po? At pagkatapos po noon, mga alas 10 ay nagpunta po tayo sa Bakong-Bakong at namigay po tayo ng mga kambing. Ano po? At doon nga po ay pinangaralan natin si Mr. Chopilo Bonete, si Lolo Pilo, na kahit po may edad na at 80 years old na po ay pilit niyang tinatapos itong senior high school para gusto niya pa rin makatapos po ng journalism. At binigyan po natin na siya ng award, ng appreciation at meron pong siyang food pack at isang baka bilang pag-recognize po na yung kanyang pagsusumigasig na makatapos pa rin at kahit may edad na po ay talagang gusto niya ma-attain, gusto niya matapos yung kanyang goal sa buhay. Kaya po talagang pinangaralan po natin siya, si Lolo Pilo. Mabuhay ka, Lolo Pilo. Ano po? At yun na nga po, nung 1 p.m. naman ay nagkaroon na po tayo nitong RDC, no, sa Regional Development Council na Technical Working Group on the Mining Disaster sa Marinduque. Ako po yung chairman ng TWG at nag-meeting po tayo ng Zoom, ano po, online at kasama po dyan lahat ang ating mga regional director, si Teng Mendoza sa Mimaropa, ng NEDA, yung ating pong si DNR Regional Executive Director, si Undet Ferrer, yung ating pong mga opisyales sa MGB, ano po, opisyales sa EMB, at iba pa pong mga national agencies at iba pong miyembro ng mga iba't ibang sektor sa Regional Development Council at napag-usapan pong mabuti kung anong magandang paraan para po mapigilan itong pagmamining. Sabi ko nga po doon sa meeting na sa akin pong pagsusumigasig na walang mining dito sa ating Marinduque ay nakakuha na po ako ng mga detalya na meron pong 3 pending na application sa mining rights. Ano po? At inutusan po natin si Provincial Legal Chief natin, si Attorney Romel Fernandez na mag-file ng written opposition. At the same time ay i-reiterate sa Office of the President na wag nang i-renew o i-reinstate yung na-cancel na mining contract ng Marcaper. At tapos na yon, parang 2017 ay nag-expire na yun o kansilado na. Hindi na dapat mabuhay talaga po yan. Talaga po yan ang nilabanan natin. Napag-usapan po namin yung mga dapat gawin ng lalawigan para po
pagtibay yung no mining zone ang Marinduque, at kung hindi man yung kabuuan ng Marinduque, ay at least ay halos makovered na yung lahat ng areas na may potential na pwedeng pagpailan po ng mining contract or mining rights. Ano po? At alam nyo naman sa MGB po, piniliwanag po ng RD ng MGB, si Glenn Noble, na meron naman po mga mining priority areas na sinisertify nila. At yun lang po naman ang pwedeng pailan ng mining rights. Ano po? At sa ilalim po ng Mining Act ay meron pong mga nakalagay doon na mga areas na hindi po pwedeng magmina. At yun po ang sinabi ko nga po doon sa meeting, ay kailangan po nating makita at ma-i-plot sa mapa. At yun po ay talagang hindi na po pwedeng pasukin yun. Kaya yun nga po ang ating gagawin, mga kababayan. No mining zone po talaga ang inyong provincial governor, Presby po, at of course si ating Speaker Lord Alan Velasco. Ang ating pong adhikain talaga ay mapigil itong very destructive mining. Ano po? At yung ating mga estratehiya po, lahat ng estratehiya ay patungo po doon, mga kababayan. So we assure you na wala pong mining dito sa ating Marinduque. At yun na nga po, nung nagka-meeting din po itong itatay yung Virgin Coconut Oil Facility sa Torrijos. At yan nga po ay bigay ng Philippine Coconut Authority. At alam niyo naman po na inyong Governor Presby ang gumawa ng desisyon, yung COCOFED versus Republic, at naibigay po 76 billion po na ibigay ng inyong Governor Presby sa National Treasury. Kaya dapat nga lang po ay talaga pong sa atin po ilalagay yung Virgin Coconut Facility. At ayan po ay pang-export later on. At yan po ay ginagamit na panlaban na at panangga dito po sa COVID-19. Ano po? At dumating din nga po yung acting regional director ng Department of Finance, no, Bureau of Government Local Finance, ay Consolacion Agkawili, at nag-meeting po yung mga municipal treasurers at ating po mga opisyalis ng Provincial Treasurer's Office. No po? So, nung gabi naman po ay nagkaroon tayo ng ating TV program, Presby with Love. Ano po? Program Response for Economic Support to Barangays with the Loan Assistance Venture. At si Speaker Lord Alan Velasco po ay kapartner po natin dyan. At ang maganda pong bisita natin ay si Marelco GM Gaudencio Sol. Ano po? Pinaliwanag niya po yung mga nagiging problema sa ating mga brownout. At talaga pong nagkakaroon ng mga panahon na meron pong nagkakaproblema doon sa kanilang pag-maintain yung napukor po. Pero yung napukor po ang in-charge doon kasi at hindi naman Marelco. Ano po? At yun na nga pong nagkakaroon po ng mga pagtama po nung yun na naman, yung ating palapa ng mga puno ng nyog o mga ibang puno po dyan. Ayun po, ay minsan ay binabalutan daw nung sawa o meron pong area o mga portion ng wire na parang yung insulation po ay masama na at inaayos po yan. So, pinaliwanag po ni GM Sol yun at talaga pong may detalya at maganda pong balita. Yung ating pong ginagawang submarine cable po ay napaka-importante at sa August 6 po, meeting po kami ng NGCP po para po mailatag na itong MOA para po sa submarine cable at least ay lalo pong gaganda ang ating supply ng kuryente at lalo pa pong bababa ang ating singil sa kuryente. Yan po sinabi ni GM Sol. Ano po? At noong July 30 po ay nagkaroon ng dialogue sa local dialogue with LCEs enabling nutrition. Patungkol din po ito sa Nutrition Month. Ano po? At tapos po ay doon po sa sa Torrijos po sa Sibuyao ay namigay po tayo ng lab checks na po 70 borrowers po yan. Nung 11 AM po ay namigay po ang ating provincial government. Nandiyan po si Mayor Nancy Madrigal. Salamat po Mayor Nancy, at nandoon po ang dating Mayor Jing Madrigal dito po sa livestock dispersal sa Buenavista Bagsakan Center. Mga 80 beneficiaries po yan, mga kababayan. Ano po? At namigay po tayo ng baka, kalabaw,
kabayo at mga kambing. Ano po? At tapos po sa hapon, eto naman po, ay namigay naman po tayo ng mga native chicken. Ano po dito po sa ating mga miyembro ng TODA. Ano po sa iba't ibang parte ng lalawigan. So mga 80 po yan mga miyembro, pasimula lang po yan. Ano? So ganyan po ang nangyari. So nakita niyo po mga kababayan, ang provincial government po ay patuloy ang pagbigay ng benepisyo at ayuda at serbisyo. Yung lab loan po, patuloy pa po yan mga kababayan, mag-apply po tayo. Ano po? At yung livestock dispersal, yung baboy, yung mga kambing, yung pong native chicken, at kasama po dyan yung baka, kalabaw at kabayo. Yan po, patuloy natin namimigay. Ano po? At yung mga seedlings po, patuloy namimigay. Yung ating pong gill nets, may bangka po. Meron pong hook and line na pinamimigay. At yun na nga po, yung sa Dolly Tupad ay 100 million pa po ang darating dyan. Yung ating pong chariot ay patuloy pong pinapamahagi. Ano po? At yan po ay pamigay ng ating mahal na speaker, Lord Alan Velasco. At sinasabi nga po natin, patuloy po yung registration sa coconut farmers, magpalista na ho kayo. At yung sa TESDA po, yung scholarship, magpalista po kayo at may allowance yan. Yung pong sa cataract extraction ay magpalista po kayo at inaayos na po namin ni Dr. Saratan. Diyan po sa Lucena gagawin yung cataract extraction. So meron ho kaming ibibigay na hotline ho later on. Para po yung mga magpapalista sa katarata, marami na rin ho nagpalista. Inaayos lang ho namin at importante ho ay kailangan ho naka-PhilHealth. Ayan ang importante. At dito naman po sa COVID, mga kababayan, as of July 31, 2021, kahapon ho, ay meron na ho tayong total na 960 cases. Ano po? So inuulit ko po, nung Mayo 12 po, 2021, 390. Mula pa nung March 2020, yun lang ho ang nangyari na 390 na total number of cases. Pero simula ho Mayo 13 ng 2021 hanggang sa ngayon, July 31, ang total ho nating cases na ay 960. Ano po mga babayan, pakinggan nyo ito, no? May bago po tayong 570 new cases. Ano po, simula nung Mayo 13 lang nitong taon na ito, no? Hanggang ngayon, July 31. Bali ho, 570 new cases. Ano ho? At yan nga ho, ay ang taas ho niyan as komparado doon sa 390 ay 146% na po. So makikita niyo, may mabilis po talaga itong hawahan. Ano ho? Kaya nga po patuloy ang ating sinasabi sa ating mga babayan. Kung nabibigyan ko kayo ng mabilis na mga nakarang araw, kung gaano ang pagtaas, ano ho? Ay nung July 19 ho, may 8 bago. Nung July 21, may 1. Nung July 22, 8. Nung July 23, 11. Nung July 24, 9. Nung July 25, 7. Nung July 29, 26. At nung July 30 ay 30. At nung July 31 ay 10. Ano po? At ang mabigat po dito ay marami pa pong awaiting PCR test, 141. Ano po? Ang active cases po natin sa kahapon, July 31, ay 117 po yung ating ginagamot. At ang namatay po ay 37 deaths na po as komparado po nung 18, nung Mayo 12, 2021. Ano po? So ganyan po ang sitwasyon at nakikita po natin ay yung mga variants na po ang gumagalaw dito at ang hawahan po ay sa loob ng opisina at sa loob ng bahay. At mari pong nangyayari din yan sa mga gatherings, kaya nga po hinihipitan natin itong gatherings. Alam nyo naman, nabalitaan na po na itong Delta variants ay 97 na po sa loob ng bansa. Kaya po hindi po natin may alis na malamang ay pumasok na rin ng Delta variant pero hindi pa yung kumpirmado. Ang alam po ay yung South African variant o yung Beta variant na tinatawag po, iyaan ay nandito na po. Ano po? Dito naman sa vaccination po natin ay A1, A2, and A3 pa rin po. 74,000 po yan. Hindi pa rin po kompleto yan, mga kababayan. Tinabigyan po ng first dose ay 21,740 persons sa ating lalawigan. Ang second dose po ay 16,928.
Ayan. Pero mga 10% lang po yun doon sa ating herd immunity na 169,694. Anyway, patuloy naman ho ang pagdating ng mga bakuna. So pag panahon na po, magpabakuna po tayo mga kababayan. Hindi po biro-biro ito at maganda na rin po yung fully vaccinated para po tayo ay may proteksyon kahit papano. Ano po? Hindi naman sinasabing 100% protection, mari daw humahawa, kaya lang ay mild na lang or moderate ang pagkahawa sa inyo at hindi ho magiging severe. Yun ang sabi ng mga eksperto at malamang ay hindi ho tayo pumanaw. Yan ang mga importante. So naglabas na ho tayo ng Executive Order 26-2021. Tuloy pa rin ho tayo sa Modified General Community Quarantine. Pero dahil nga po sa nangyari mga nakaraang araw at bagong 570 new cases na po or 146% ang tinaas ay kaya po tayo naglabas ng EO Executive Order. Basically naman hindi nagbago ito, no? Ang sinasabi pa natin, all foreign travelers or tourists at saka domestic, no? Foreign at saka domestic, prohibited to enter Marinduque from August 1 to 31. Gusto nating may turista pero sa nangyayari ngayon, nakakatakot dahil yung mga Delta variant ay marami pinanggagalingan sa iba't ibang bansa. Ay kaya po talagang medyo delikado. At ang nilabas po sa IATF Resolution 130 po, ay sinasabi po doon, lalo po yung 130A, sinasabi po, ang pwede lang lumabas sa NCR Plus ay yung APORS, starting August 1. Yan ang sinasabi. So yung mga non-APORS po, nagaling dyan sa NCR Plus, kahit po kababayan natin, ay malamang po hindi natin papapasukin dito unless po talagang very urgent po or maganda po ang justification nila. Yan po ang resolution ng IATF. Galing po yan. At mabigat na po ang hawahan dito sa NCR Plus. Ay, alam niyo yung NCR Plus, yung 5 lalawigan dyan. Kaya nga po, yun. Yung mga taga-NCR Plus po ay kailangan makipag-coordinate po kayo sa ating opisina para po malaman kung ano po ang magiging sitwasyon nyo dahil pinagbabawal po kayong pumunta sa paglabas. Pumunta sa ibang lugar outside ng NCR Plus area. So ganun po ang resolution 130A ng IATF. At dito naman sa ating lugar po ay yung Quezon Province ay GCQ. At lalo po yung Lucena City ay GCQ na with heightened restrictions po yan. So napakabigat po ng ating mga kababayan na punta sa Lucena. Yan po ang gusto kong bigyan ng diin. Huwag po naman tayong reckless masyado at yung ating residents na lumalabas at bumabalik ay malamang carrier po yan. Kaya kung hindi naman po talaga napaka-importante po yung lakad nyo at gusto nyo lang mamasyal, siguro ipagbaliban nyo muna yan at maawa naman kayo sa mga ating kababayan na nahahawa. Mukhang hindi rin naman nasa lugar yon na baka nagiging reckless. Medyo pabaya po tayo kaya palagi po natin sinasabi po yung WOWS. WOWS, wear your face mask and shield. Observe physical distancing. Wash your hands regularly. Symptoms reporting. At inuulit po natin yan. Ay ang hawahan ulit ay sa opisina, lalo po pag kumakain kahit po sa bahay. Kumakain nagchichismisa, nagkikwentuhan ng matagal, doon ang awahan. At kahit po nasa loob ng bahay, mag-ingat po. Kasi po, yung may simptomas, medyo alam natin na delikado yon dahil baka manifestation ng COVID. Ang mahirap po, may mga asymptomatic na wala talagang simptomas, mabigat talaga yon. Hindi natin alam. So in the process, hawahan ng awahan. So importante po ay makiisa po tayo sa ating mga palakad, mga health protocols. Yan lang po magagawa natin dahil wala naman talagang measure of prevention yung nagagamit para hindi tayo talaga hindi mahawa. Mag-isip-isip tayo. Ang sinasabi nga natin, 37 deaths na sa ating mga kababayan ang namamatay. Ayan, deaths na yan. Umanaw na at nag-goodbye na sa atin. Ayaw na natin madagdagan ito. Lalo yung mga vulnerable po, yung senior citizen tsaka may sakit. Yan po yung madalas pong naaapektuhan.
Kaya nga po kayo doble ingat, ano po, at kung hindi naman talaga importante po yung gagawin sa labas ng bahay, ay kumari ho magtigil-tigil na ho doon sa loob ng bahay at hindi ho tayo pakalat-kalat, wag ho kayong masyado makipag-usap, lalo po yung galing sa labas. May mga ano ho tayo mga kababayan tayong lumalabas at bumabalik, ano ho, yung essential travel lang ho ang gagawin nyo. Yung pamamasyal ho ay hindi ho panahon ng pamamasyal ngayon At delikado ho at hindi nyo alam kung pagbalik nyo ho ay may dala kayong COVID virus. Yan hindi nyo masisiguro Yan ho ay obligasyon sa ating mga kababayan na tapos nakikisalamuha ho, walang face mask, nakikipag-usap. Medyo reckless ho yung ganyang galaw. So makisama po tayo yung talaga pong hindi kailangan lumabas. Dito na muna tayo sa loob at pwede namang Zoom, text or internet sa mga areas na may internet. Hindi ho talaga para mamasyal ngayon Yan ang mga nakikita ko ang dami-dami ho rin lumalabas sa mga kababayan natin para hong napakadali nitong problema pero hindi ho madali ang problema, sinasabi ko sa inyo. Talaga hong lumalaganap. Yung national government nga natin grabe ang alerto. Biruin nyo, ang NCR gagawing ECQ, August 6 to 20. Matakot ho tayo. Pag tayo bumalik sa ECQ dito sa Marinduque, naku, lalo ho tayo mahihirapan. Tayo nga ay very liberal na nga ang ating regulasyon dito, pero makisama naman ho tayo, mga kababayan. At lalo nga ho doon sa mga bumibisita mula Quezon sa papuntang Maniwaya o Pulo, at Mongpong. Yan po actually ay domestic traveler yan Kaya tinatawagan ko po yung ating mga barangay captain sa 30 Pulo, lalo po dyan sa Mongpong at Maniwaya. Yan po covered ng ating EO at kailangan pong yung mga travelers na yan na pumupunta sa ating mga barangay ay may antigen test. Tagalabas po yan Lalo po dyan sa Quezon, GCQ ho yan Mataas din ho ang hawahan nila. Lalo ho yung nagagaling sa Lucena. Kaya ho hindi ho biro-biro yan, mga kababayan. Mag-ingat ho tayo, At yung ating mga barangay captains dyan sa 30 Pulo, lalo yung Maniwaya at Mongpong, ay sabihin doon sa mga travelers yung mga turistang galing sa Quezon na kumuha ng antigen test bago pumunta dyan. At nausap ko na rin si Mayor Tonton Uy dyan at kailangan magtupad dyan Kasi mahahawa yung ating mga kabaryo dyan. Tapos yung mga kabaryo natin, maaaring pupunta dyan sa poblasyon o sa ibang barangay sa Santa Cruz o sa ibang parte ng Marinduque. Di kalat ng kalat ho yung ating baryan sa atin. So higpitan niyo ho yan. Hindi ho talaga panahon ngayon para mag-entertain tayo ng maraming ng turista at delikado po. So yun nga po ang ating mga sinasabi, prohibited ho ang travelers, foreign at saka domestic, At yun na nga po ay yung apors ay pwede pero pwede hong kailangan naka-antigen test ho sila. Yung hong OFWs at saka Filipino returning non-OFWs, kailangan naka-PCR test ho sila. Sa OFWs ay 10-day quarantine at pagbalik po dito yung 4 days ay pwede na po sa atin. Exempted pa po yung government officials and employees sa testing pero wala hindi pa ho ginagrant yung ating request Pero yun nga po, pagdating dito ay hindi naman po sila pwedeng exempted sa medical and exposure assessment ng ating rural health units. Tuloy pa rin po yan. At sa mga non-apors po, lalo na po yung galing dyan sa NCR Plus, ay bawal po yaan. Ngayon, itong under po sa resolution ng IATF 130A, bawal hong pumasok yan hanggang Agosto 20 ho yata yun dahil yun na in-extend yung ECQ. So wag muna ho kayong pumunta rito at bawal ho sa inyong lumabas baka tayo pati tayo mademanda dyan. Hindi pa ho panahon ngayon, Ayan. At yung returning resident naman ho ay binibigyan natin ng 4 na araw lang at hanggang doon lang sa paglabas nyo at nando kayo naka-stay outside Marinduque at pag more than 4 days na ho kayo ay mag-antigen test na or RT-PCR.
At yun na nga ho, napupunan natin, labas ng labas ho yung ating mga kababayan, hindi naman ho masyadong importante yung dahilan pagpunta sa kabila, lalo po dyan sa Lucena City, ang lakas din ho ng hawahan. Yan po mga returning residents ay isasubject po yan sa thorough medical and exposure assessment ng RHU. Napag-usapan po natin yan. Pag may simptomas po ay ilalagay po sa PCR test at i-home quarantine. Hanggang yung resulta po ay malaman kung positive, ililipat po doon sa ating isolation facility. Ano po? At magkukumpleto siya ng 7 days na quarantine period. Ano po? So, pwede pong pahabain pa yung quarantine period. Depende po sa chief ng RHU. Yun naman po may infected person, tatanggalin po yung infected person. Pero kung lahat po yung infected na, pwede na po silang lahat doon naka-quarantine. Babantayan na lang po ng BEHERT. Ano po? Ayan. So, alam po natin, pinaparonda po natin yung mga barangay natin, officials or mga tanod dyan sa bawat barangay para po makita yung minimum health protocols. At pwede huhulihin ng barangay captains yung violators ng IATF at saka local minimum health protocols, i-turn over sa PNP. Yung video okay po ay 10 p.m. to 6 a.m. lang pwede. Tapos po, pwede po mag-inspeksyon yung barangay captains ng bahay-bahay para malaman po kung nagko-comply yung occupants sa minimum health protocol sa loob na ho ng bahay ho yun, no? Ayun. At kung may simptomas, i-report po sa municipal health officer. Yung curfew po ay kakausapin po natin yung mga municipal mayors na strictly enforce yung mga curfew, ano po, patungkol base po sa ordinansya nila. At yun na nga po, yung vaccination ay atin pong tutulungan kayo ng barangay captain. Ano po? Ayan. Yung mga parties po hanggang 50%, pero pala kailangan pong sabihin sa barangay captain at humingi po ng permiso at kailangan pong mag-appoint ng barangay health protocol doon sa mga parties or events. Ano po? Lenient pa nga po tayo dyan, pero susundin po yan. Susundin po yung yung ating minimum health protocols. Wala akong inuman ng alak doon sa loob ng party o mass gathering. Masses po natin, inaalaw pa rin po natin and religious activities up to 50%. Yung burial po, 30% lang yung venue capacity ang pwede doon sa Lamay. At hindi lalakpas ng 3 days. At yung immediate members of the family lang po na non-residents sa Marinduque ang pwede pumasok sa probinsya para maka-attend ng burial. Immediate members of the family lang ho. Yung mga business establishments ay sinabi po natin mag-appoint ng anti-COVID-19 officer at marami pong gagawin doon, pati ho sa opisina, anti-COVID officer. Ayan po. Ito po yung epektibo August 1 to 31. So ganyan po yung EO 26/2021. So mga kababayan, patuloy pa rin po ang pagtaas ng COVID. Maniwala po kayo, variant na po ito sa tingin ko. At yung WOWs, atin pong sundin. Makisama po tayo mga kababayan at tumataas po ang COVID. Ano po? So yun lang, Karik. At pwede na tayo humingi ng mga suggestion o mga problema. Okay? Okay po. Doon po sa mga gusto magtanong, bukas na po kanina pa ang ating text hotline 0961-432-4436. Pwede rin ho kayong tumawag para makausap po ninyo ang ating minamahal na ating gobernador. 0961-432-4436. Okay, Sige po, tawag po kayo. Maalwan po ang pagtawag ngayon dito sa amin. Okay. Gob, ano po ang travel policy natin sa darating na August 6 na kung saan umpisa ng ECQ sa NCR? Malamang po marami pong kababayan natin ang maaaring makalusot sa ECQ na yan para makapunta din sa Marinduque upang iwasan ang lockdown doon. Ay, ang sabi ho dun sa IATF 130A, ay hindi ho pwedeng lumabas dyan sa NCR Plus mula August 6 to 20. So kung susundin ho natin yan, hindi rin ho kayo pwedeng pumasok, hindi ho namin kayo papapasukin din. Kaya importante ho yung mga kababayan natin na sa NCR Plus,
makipag-communicate ho muna at wag ho kayong basta pupunta dyan sa talaw-talaw at baka masayang lang ho yung oras nyo at magkagastos pa kayo. Ano ho? So mag-communicate muna tayo at ang regulasyon ng IATF ay hindi ho kayo pwedeng lumabas. So ibig sabihin ho, hindi rin kayo pwedeng pumasok sa Marinduque dahil ho, bawal ho. At nila-lockdown niya ho nila yung ECQ, yun, iba ho na itong galaw na ito eh. Talagang serious ho ito. Sa totoo nga ho, yun sa history po ng yung mga lockdowns, talagang dapat pag isang lugar ay ni-lockdown, wala hong lalabas, walang papasok. Ito ngayon, inihigpitan ho yung NCR Plus, wala hong lalabas. So, kung papayagan ho natin i-accept kayo, kami ho madidemanda. Ayun ho ang problema. So, ipagpaliban nyo muna ho yung pagpunta rito. Kung hindi ho kayo authorized persons outside the residence, ay makipag-coordinate kayo sa aming opisina at talaga hong kailangan sundin tong IATF. Kami ho madidemanda rito eh. So, wag ka ho kayong pumunta muna rito, August 6 to 20, at malamang ho, denied naman yung permit nyo. Malamang wala pong mai-issuehan ng S-Pass. Opo. Pero yung pong TCP, tuloy pa rin pong pag-i-issue natin. Hindi ho, pareho lang ho yun eh. Yung S-Pass TCP, pareho lang ho yun. Okay. Yung entry permit ho yun eh, magkaiba lang dahil nagdadaan ho yung talaga doon sa programa ng DOST yung S-Pass eh. Yung travel coordination permit ay doon sa office namin nanggagaling lang yun eh. Pero yung S-Pass ho ay sa programa ng DOST, kaya iba ho yung S-Pass, nagdadaan sa kanilang software or application. Pero pwede pong kumuha ng TCP mula sa inyo kung ang destination lang Lucena City o yung hindi kasama dun sa sa NCR Plus. Pwede ho at depende ho sa sa rason. Rason din. Pero sa amin ho, hindi ba sinabi natin, tayo ho ay nag-aalaw sa ating residents. Dalawa ho ang treatment eh. May non-residents at saka residents. Kaya nga ho yung resident, yan ho yung galing talagang nakatira sa atin. At sila yung kumukuha ng TCP or S-Pass sa ating Office of the Governor's Unit na in charge dyan o kaya dito sa satellite office. Kaya yan, nakakalabas pero hanggang 4 na araw lang ho ang stay nyo na kailan makabalik kayo, kung hindi ho ay mag-antigen na kayo. Lumagpas ho kayo ng 4 na araw sa labas, ay mag-antigen na kayo. So ganun ho ang ating regulasyon eh. So yan ho yung mga resident natin na pupunta sa NCR Plus. Problema nyo ho yun at baka hindi rin ho kayo makapasok sa NCR Plus. Kasi hindi naman natin na masyadong tinatanong itong kung saan pupunta eh. Ang isang tinitingnan natin ay yung regulasyon ng IATF na hindi ho sila pwedeng lumabas. So hindi ho pwedeng pumasok sa atin. Hindi ho ba? So bali ho ganun ang mangyayari. Kung yung lalabas ho ay pupunta naman sa NCR Plus, wala na ho kaming control doon kung papapasukin kayo o hindi. At ang NCR Plus ay kasama dyan ng Batangas at Cavite, hindi, ano ba yung kasama dyan, Rick? Yung Laguna yata kasama, Laguna ba yung kasama? Kasama po at saka Rizal sa NCR Plus. Rizal, Laguna, Cavite at Batangas. Kasama. Yun na nga ho. Yun nga ang ay sa amin ho, basta ang lang natin, kailangan 4 days lang ho ay pwedeng lumabas. Kami ho hindi na namin makukontrol yung pupuntahan nyo eh. Kasi pag sinabi lang, Lucena lang pupunta, mari ho tumuloy na yun sa NCR Plus eh. So nabago po ngayon, nabago po Gov dati 7 days. So iniiklian na natin. Iniklaan ho natin dahil nga kasi tumataas ho yung yung ating hawahan. Kasi ho, the more days na nasa labas kayo, mas malaki ho ang chances na makasagap kayo ng ng virus. Alam niyo ho, ayaw naman nating totally mahirapan o hindi makagawa ng kailangan gawin yung ating mga kababayan. Kaya naman yung at sa mga ating kababayan na lumalabas at bumabalik,
aba, may responsibilidad din ho kayo eh. Yan ho, binibigyan lang kayo ng konsiderasyon sa totoo lang ano? Hindi naman tayo nagla-lockdown sa Marinduque. At hindi naman ho, ayaw naman ho natin pigilan silang lumabas dahil marami naman ho rason bakit lumalabas no? Pero yun nga lang ho, ay iniklian na ho natin dahil kasi yung 7 days ho sa labas, every day ho ay pwede kayong ma-expose Kaya nga yung pinag-usapan ho dyan, nung nag-meeting ho kami, ay yun na nga ho, mga ganyan na lang ho, mga 4 na lang ho. On the 5th day ho, ay ano na kayo, antigen na kayo, ano ho? Yun naman mag-antigen kayo. Kung lumakpas kayo dun sa 4 days, mag-antigen din ho kayo bago bumalik. So, okay, ganun lang ho. Balikan ho natin sa Gob yung ano na yan, yung issue na yan. Meron lang tayong caller na gustong magtanong. Hello? Hello po. Opo, si Ma'am Lilia Nay ng Bagong Silang. Opo. Opo, maitatanong po kayo kay Gob. Itatanong lang po ako Sige tungkol dun sa agriculture loan. Kung mayroon pa po silang programa ng agriculture loan para sa palayan po. Tuloy po yung pautang mo Basta punta mo kayo dyan sa satellite office ho namin dyan sa sa munisipyo. Si Reo Malelang, para makasabihan kayo kung paano gagawin. Tuloy pa ho yung loan, pwede pa hong kumuha. Saan po ako pupunta, Gob? Yan ho sa opisina namin, yan sa munisipyo, sa ground floor. Si Mr. Reo Malelang, hanapin niyo po. Yung opisina po ng governor's office namin. Opo. Yan po, sa munisipyo po. Nandiyan po sa munisipyo ng Santa Cruz. Opo. Si Reo Malelang. Opo. Opo. Salamat po. Thank you. Okay po, ka Liliane, marami pong salamat. Okay, text questions po tayo, Gob. Gob, ask ko lamang po kung meron kayong binibigay na training sa katulad kong bulag. Meron po ba kayong programa na tulungan at support na ma-improve ang aming mga talent? Maraming salamat po. Kausapin po natin yung Hepe Nantes si Sorry Amper at sasabihin ko po yung hiling nyo na patungkol po sa ating mga nahihirapan na pong makakita. Opo. Okay po. Malalaman nyo po at kakausapin po natin. Opo. Magandang hapon po, Gob. Pakibasa naman po ito, Kuya Rick, sa programa ni Gob tungkol po sa DOLE, AKAP. Wala pa rin po hanggang ngayon. June pa po ako nag-apply. Maraming salamat po. Rudy Jerusalem po ng Alobo, Santa Cruz, Marinduque. Alam niyo po itong mga hindi na po nabibigyan ng benepisyo ay nire-repair po natin yan sa ka Rudy. So bigay na kay Kariku yung telepono at tayo mga ganyan tawag nyo, tanong nyo, nire-repair ho namin talaga yan doon sa sa ating mga hepe ng national agencies para malaman po anong dahilan. So may mga kanya-kanya pong mga proseso po sila kasi tsaka kung hindi na po nabigyan nung dati, kailangan po natin malaman yung mga detalya. Bigyan nyo lang po yung telepono nyo para matawagan ko tayo, i-refer ho namin kayo sa DOLE kay PJ Cortazar. Napakabait naman po yan. Talaga pong nag-i-entertain po ng mga request at saka yung mga problema ng ating kababayan. Wala po akong masasabi. Talaga napakagaling po nitong opisina ng DOLE sa ating bayan ng Marinduque. At lalo po yung ating mga DOLE secretary. Nako, huwag niyo pong kakalimutan yan. Ay talaga po si Secretary Bebot Bello, ang laki na po ng tulong sa atin. Umari po, magpadala tayo ng mga sulat sa kanya na nagpapasalamat na malaking bagay po yon. At wag po natin siyang kakalimutan, pagdasal din po natin siya. Opo. Yung si Mr. Rudy Jerusalem, opo, sinulat ko na po ito, Yung cellphone number, ibigay kay Karik dyan, at ating i-refer sa mga action officers ko, Oo. Okay po. Meron po tayong caller pa rin, si Clemente Rohel ng Barangay na po. Magandang hapon po, Sir Clement. Magandang hapon din po, Sir Rick. Opo, sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Magandang hapon po, Gob. May katanungan lang po ako. Sige po, opo. Inaano ko lang po yung libreng kakurinti na inano ko kay Kapitana Ini ng barangay na po. Kung napasama po sa listahan.
Ako po ay PWD. Opo, oo. Naitanong ko po yan kay GM Sole. Hello. At sa DOE ho yung dati, mukhang natapos na ho yung, yun ang sabi sa pagkatanda ko, tinanong ko yan eh. Parang natapos na ho yata yung programa ng DOE. Pero re-request ho kami ulit. At para matulungan itong ating mga kababayan. Sinabi ko na kay GM Gaudencio Solian ng Marenco. Ayan nyo, meron na kami ginawang hakbang dyan. Pakiintay lang ho, ibigay nyo yung cellphone nyo, Mang Clemente, at kumukuha tayo ng panibagong programa. Opo. Sige po, maabisuhan po namin kayo. Opo. Salamat po, Gob. Okay, Ka Clement, maraming salamat. Opo, okay. Maraming salamat din po. Yun, okay. Bigay ko na po pala sa iyo yung number. Nakuha ko na po. Ito po yung number mo na ginagamit mo, di ba? Ito po ay nakahiram lang po ako ng cellphone ko, pero bigay ko po yung tunay kong number. Sige po, diktahan po yung number. 09 09 09 po po. 0909 Isa pa pong 09 090909 477 477 50. Okay. Salamat po, sir. Salamat po. Thank you po. Thank you rin po. Okay. Salamat po. Yan, okay. So, ayan, si Ka Clement Ruhel ng barangay na po. Isa pa pong text question, Gob. Tanong ko lamang po, Gob, tama po ba yung tubo na 10% sa utang? Weekly po ang tubo hanggang hindi nakakabayad. Lalo pong nadami ang naghahirap gawa sa lingguhang utang. Ay di wag ho kayong umutang ng gaon po. Meron namang love loan si Gob eh. Opo, kumuha po kayo ng love loan para bayaran nyo at huwag nyo na umuutang ng ganyan katindi ho. Alam nyo ho kasi yan eh, kailangan nag-a-agree ho kayo dyan eh, no? At ano ho yan, kailangan nakalagay sa kasulatan. Yan ho ang ano ho eh, kasi ho yung usury law ay tinanggal na ano ho. Dati may ganon. So ngayon ho, ay kung papayag kayo at pumirma ho kayo, ay yun ho ang mabigat, ano ho? At usually ho ay parang nakaipit ho kayo doon. Kaya wag ho kayong papayag ng ganyan. 10% weekly ang tindi ho nun. Sobra ho ang taas ho nun. Kaya lang nga ho, pagka ang assumption po ng batas dyan ay nakipagkontrata kayo at naiintindihan nyo yung pinag-agreehan nyo eh. Kaya po kung yung salita-salita lang naman ho, ay bumikaw na ho kayo at sabihin nyo, sabi ni Gob Galano, nakapirma yan eh, wala ho tayong kasulatan. At yan ho bayaran na lang natin yung utang at ipakiusap nyo lang na waive na lang ho yung interest. Ay pautang na natin kayo ng love loan at na mabayaran at hindi kayo hindi ho kayo mga kababayan yung ganyan mga pautang na maniwala ho kayo. Panghabang buhay ho kayong nakatali diyan. Marami na hong sitwasyon nangyari diyan. Wag ho kayong papaloko ng ganyan. Hindi ho makatarungan na yan eh Ito naman mga nagpapautang sobra naman mag-interest kaya nga ho yung mga iba na ho tawag sa inyo magdasal naman ho kayo. Masyado naman pahirap po sa mga kababayan natin yan. At yun na nga ho, meron pang online na lending. Wag ho kayong papasok ho dyan. Diyos ko, ang lalaki ho ng interest. Hindi lang ho interest ang pinapatong dyan. Meron pa ho yung mga penalties, charges, kung ano-ano pang porsyento ho pinapatong dyan. Alam niyo ho yan, yung mga, lalo naman yung magagaling, marami ho magaling na nagpapautang. Ito pakinggan nyo, papipirmahin naman ho kayo. Mga sanay na ho yan Marunong gumawa ng mga dokumento. Nako, wag ho kayong pipirma ng ganyan. Maniwala ho kayo. Talagang wala kayong kalaban-laban dyan. Minsan ho, pinapapirma pa ng blanco. Nung nagpa-practice ho ako 20 taon din ako nag-practice. Ang dami ko hong nadaanan na ganyan, nagkahirap-hirap ho ang buhay. Wag ho kayong papasok dyan. Umutang na lang kayo dito sa atin, probinsya. Okay lang ho yan. Halos walang interest. O kung gusto nyo mas malaki, tutulungan ho namin kayo. Kahit hanggang 250,000, zero interest. Huwag ho kayong papayag dyan, mga kababayan. Ay nako, yung mga biglang nangangailangan, lumapit na lang ho kayo dyan sa love loan o
tutulungan ho namin kayo. Pero yan ho, maniwala kayo, ang buhay nyo magkakahirap-hirap dyan at mai-stress pa kayo dyan. Palagi kayong guguluhin yan, kung ano-ano. Yung iba, pinapipirma ng blanca. Wag ho kayong pipirma ng blanca na papel. Nako, yan po, kung ano-ano ilalagay dyan. Sinasabi ay binigyan kayo ng alahas o kung ano-anong bagay, pambenta, at ganito halaga. At pag hindi nyo na isole, ay kailangang magbayad kayo ng ganito-ganito. Kung interest, penalty, surcharges, patong-patong ho yan. Ako, hindi ho kayo mapapakali niyan. Yung buhay nyo ho ay masisira dyan sa pautang na ganyan. Huwag ho kayong papasok dyan. Ano ho? At kung may mga ganyang nag-o-offer ho, mga kababayan, ay nako, wag ho kayong papatol dyan. Magtanong ho kayo sa office ng governor o dun sa ating provincial legal officer o chief, si Attorney Romel Fernandez, at meron naman ho kami mga paralegals pa ho doon. Yun hong ganyan, delikado ho kayo dyan. Maya yung utangan lang, tapos pinapipirma pa yung mga dokumentong hindi nyo naiintindihan, lalo yung blanco. Maniwala ho kayo, yung buhay nyo magkakagulo-gulo. Maniwala ho kayo dyan. Utang na lang ho kayo sa atin. Halos wala namang interest at hindi naman namin kayo pahihirapan ng ganyan at wala naman ho halos interest. Yan lang ho, ko sa inyo. Kung wala ho kayong pinirmahan, magsumbong na lang ho kayo sa amin at kakausapin natin yung mga tao na yan. Okay po. Isa pa pong text. Magandang hapon po, minamahal naming Governor, Press B. Ako rin po yung nag-text sa iyo noong isang linggo about po sa aming ayuda na mga driver ng bawat TODA dito po sa Santa Cruz galing sa Dole. Mangyari po na kumpleto naman ang aming isinumite sa tourism at nang bumalik po at namigay na sila sa bawat TODA ay lahat po ng grupo ng bawat TODA ay kulang na po ang mabibigyan. At isa po ako na hindi napasama sa tumanggap. Gob, tulungan po ninyo kami. Ano po ang aming gagawin para naman mapasama kami? Bitoda, Kambaltoda, Baltoda at BPB Toda. Maraming salamat po, Gob. Sige po, nagbigay na po kami ng ayuda dun sa buwak. Ito nakaray. Sige, ibigay nyo lang yung mga listahan ng hindi pa ho nabibigyan at hahanap naman ho tayo ng pantulong sa inyo. Naiintindihan ho namin yan At nakausap ko naman yung nag-dialogue ho kami dun sa mga taga-TODA na nag-attend ho sa buwak. At yun nga, nakakadalawang pasahero na pala kayo. Ang sakay, inaalaw na ho natin yan kahit medyo may mga regulasyon dyan. Pero sige ho, yung mga hindi pa ho nabigyan, sumitin lang yung listahan ho sa amin. Bukas naman yung ating tanggapan dyan o yung atin hong hotline, itawag nyo lang para i-email nyo lang ho siguro yung lista. Yan ho sa Santa Cruz, bigyan nyo lang kay Reo Malelang. At tayo tumutulong ho, sinabi ho namin, kaming dalawa ni Speaker Lord Alan ay talagang tuloy-tuloy yung tulong. Sige ho, yung mga hindi ho nabibigyan ay bibigyan ho natin ng ayuda Okay po. Isa pa pong text, Gob, kami po ay miyembro ng Van Transport Co-op sa Marinduque. Kami po ay nag-asikap sumunod sa health protocol at 50% lamang ang inasakay naming pasahero. Pero ang inakasama po namin ng loob ay yung mga van na hindi miyembro na nag-asakay ng marami at nagapampeke. Parang taga-buwak siguro yung nag-text nito. Nagapampeke ay ng antigen. Sana po maimbestigahan dahil nagabayad daw po ang mga yan para laang makalusot. Salamat po. Hindi po, palagi kong binabantayan na namin itong aming mga tao sa Talaw-Talaw. At itong mga hindi po kasama sa mga transport co-op natin ay sinasabihan na ho namin kayo, wag na ho kayong pumasok dito at baka humalagay kayo sa hindi maganda dahil hindi na ho kayo allowed papasok dito. Ayan. Ito, baka itong linggong papasok ay patutupad na ho natin yan. Okay po. Bagamat na ito po nabanggit na ni Go, pero baka hindi nadinig nito ang ating tagapakinig. Magandang hapon po, Gog. Pumusta na po yung inapalista mo po na mga taong may katarata? Ano na po yun? Tuloy pa po ba yun? Kasi po nagpalista po ako. Sabi mo po at tawagin na lamang kapag tuloy na. Salamat po. May health na po ako. Ayos na po. Opo, sige po, sasabihin po namin kayo. Kasi inaayos po namin sa Lucena. Doon po gagawin
Alam niyo naman po, wala tayong mga equipment pa niya na para sa ganyan. Dalawa ho ang pwedeng pagdala na naayos na ho namin yung agreement, inaayos pa ho namin yung proseso. Ano ho? Dahil kasi nga ho ay dadalhin ho namin kayo sa Lucena, meron hong mga requirements. Tatawagan na ho kayo dyan at nakausap ko na ho si Dr. Manuel Saratan dyan. Ano ho? At ayusin na ho yan. Konting panahon na lang ho at mapaplansya na ho yan. Okay lang ho. Okay po. Gob, sana po dagdagan po ang vaccine dito sa bayan ng Santa Cruz. Wala pa po kaming bakuna. Senior na po ako. Nakalista na po kami pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Salamat po. Yun na nga po mga kababayan talaga pong puspusan din po ako naghahanap ng vaccines para sa atin Pero ito pong mga kausap ko po dyan, dahil ako naman ay national president, ay sinasabi na sa 1 taon pa daw Kaya naman ho panayang kalampag natin sa taas at yun nga po ay nakita ko rin si Secretary Duque at sinabi ko rin yung pangangailangan ng vaccine at ako naman ay national president ng mga governors talaga pong humihingi po tayo ng mga karagdagan na bakuna. Talaga po ang hirap lang ng supply mahirap ang supply at talagang anuhan lang ho. Actually, may dinala ho sa ating mga 7,000 na Johnson & Johnson at binabakuna na po sa atin at nakakuha pa tayo ng 3,200. Sabi ko nga po kay Dr. Jerry Caballes na puno ng PHO, paspasan ng paspasan. Kasi pag yung kailangan maubos ka agad. Kaya yung mga kababayan dyan sa A1, A2, and A3, pag yung nalaman nyo may bakuna, kayo na ho, magsabi at magpabakuna, gusto naming matapos talaga doon, maparami yung ating nababakunahan. Kailangan po yung population protection. At ito nga, tumataas ho yung hawahan Hanyo panay ho patuloy ng paghanap po ng bakuna para sa atin, at hindi po tayo tumitigil. Sige po. Okay po. Isa pa pong text, Gob, yung mga taksay po ay yanong lapit sa tabi kong mangisda. Nakapaltak lamang po 3 kilometers mula sa Pangpang. Wala na pong mahuli ang katulad naming magkukurantay. Apektado din po ang mga nagakitang. Dapat po hulihin yan. Inapayagan man din sila sa 8 kilometers palayo. Apektado po kaming maliliit. Yun pong taksay na taga-Taytay kagabi ay nadini lamang sa may gilid ng Dapdap at Maniwaya. Sana po maaksyonan. Maraming salamat, Gob. Alam niyo, nagko-complain ho yung mga taga-taksay. Ano ba ho yung nangyayari na dyan? Naayos pa ho namin. Tapos pumapasok naman ng 3 kilometers. Alam niyo mga babayan, nag-i-accept naman po kami ng mga tawag na ganyan na yung mga detalya. Pakisabi lang ho sa amin kung sino itong mga ito. Kasi nga ho, alam nyo, talagang tumutulong ho tayo sa ating mga kababayan. Inaayos ho natin lahat para mabinipisyo ng lahat at matulungan. Hayaan nyo, tinitignan ho namin ito Kasi nga yung mga taksay ay hinuhuli rin ho yan ng mga maritime police ng region. Kung ganyan hong kalapit, delikado rin hong mahuli yan. Sige ho, titignan ho namin itong nireport yung insidente at gagawa ho natin ng hakbang Okay po. Pwede ho malaman kung sino yung may-ari ng taksay. Ang itinext po dito ay FB Ronilyn na taga-Taytay. FB Ronilyn. Sige ho, paimbestigahan ko po sa PNP. Bukas na bukas ho at paimbestigahan po natin yan. Dahil na 3 kilometers, sobra naman ho yun. Okay po. Isa pa pong text, Gob, tanong ko lamang po kung pwede po bang tumanggap ng guest ang mga resort din sa Maniwaya every weekend lamang po. Salamat. Alam nyo, prohibited yung mga sa ngayon ho So ngayon ho ay sinabi ko na rin kay Mayor Tonton yan dahil tumataas ang hawahan. Doon ho sa ating EO, actually yung dati hong EO ay pinagbawal na nga ho yan siyempre binabalanse rin ho natin yung mga pinagkakakitaan ng ating mga kababayan dyan. At yung huling EO natin ay sinabi na rin ho natin yan na bawal ho yun nung yung sa EO22 natin yun na nga ho ang titignan ho natin ulit yan at binabalansi ho pero nakalagay ho doon sa EO natin kahit itong EO26 yung huling-huli para sa Agosto bawal ho muna yung yung foreign and domestic traveler ho yun tourist yan
So, ganun ho ating gagawin. Pero mag-uusap pa rin ho kami nitong mga barangay captain tsaka si Mayor Tonton Uy kung paano ho ang magandang solusyon. At isang tinitignan ho, kung ganyan talagang napipinsala rin yung kanilang hanap buhay o pinagkakakitaan doon, ay baka i-antigen natin yung mga ano ho doon, yung mga pumupunta. Sige, pinag-uusapan pa ho namin yan Okay po. Isa pa pong tanong, Gob, yung po bang mga bata ay allowed nang lumabas? Napansin ko po na may mga school na pinupuntahan ang mga bata, lalo yung mga nagbabasa pa. Alarming po ang pagtaas ng case ng COVID ngayon sa ating probinsya. Lalo na po at may mga guro na din na nagkakasakit. Baka magkahawahan po pati mga bata. Doon ho sa EO na nilabas dati ay hanggang 5 years old ang pwedeng lumabas Pero sa mga open areas lang ho yun, sa parks hindi ho pwedeng kasama sila doon sa loob ng establishmento. Yun ho At i-discuss ko ho bukas yan doon sa mga PHO at saka MHOs natin. Ano ho? Ang complaint ba ho ay yung mga bata ay kasama doon sa loob ng mga building. Ganun ba ho yun, Rick? Opo, So, bawal ho yun Hindi ho pwede yun, mga kababayan. Hindi ho 40 sinabi hanggang 5 years old kasama doon sa loob. Hindi ho pwede yun, sa labas lang ho yun, sa mga parke, sa open air. Bawal ho yun, huwag nyo hong gagawin yun. At saka maglalabas na rin ho kami siguro ng isang advisory na itataas na ho namin yung restriction na yan At baka hindi na ho pwedeng ilabas muna dahil tumataas nga ho yung infection. Sige ho, anuhin ho natin. Okay po, isa pa pong text. Gob, isa po ako sa presidente ng TODA dito sa Torrijos. Nais ko lamang pong itanong yung tungkol sa ayuda ng DOT Dole sa mga TODA dito sa atin sa Torrijos. Natanggap na po halos ng ilang miyembro ng mga TODA. Bakit po may 4 na miyembro ng aming TODA ang hindi pa nakakatanggap ng ayuda? Kasama naman po sila sa binigay ni Secretary Berna Puyat sa listahan. Sila po ay sina Mario Ortega, Romel Rey, Bert Rocha at Edwin Villarde. Hanggang ngayon po ay wala pa, ay Agosto na po. Salamat po. Sige po, pakibigay po kay kapatid na Rick yung ating listahan at para maipalo po namin. Opo, actually darating nga po dapat yung taga-DOT nitong Friday. Nagkaroon ho ng problema at may positive ho yata. Papalo po natin, pakibigay lang ho yung pangalan. Tayo naman tumutulong ho sa at para makamit naman yung hinihiling. Sige, bigay lang ho yung pangalan. Okay po. Isang FB post naman ito galing kay Anthony Mayores. Magandang hapon po, Gob. Yung ilog po dito sa Barangay Maharlika, Santa Cruz, sana po ay malagyan ng flood control kasi po delikado po kasi pag bumabaha, umaapaw po ang tubig galing sa malalaking ilog. Salamat po. Saan yan, Rick? Saan yung ilog? Anong ilog yun? Barangay Maharlika po. Ito po yung tinutukoy niya, itong ilog dito po sa pagitan po ng Maharlika at Manlibunan, yung Basilio River. Basilio River. Sige, pa-inspection namin kay Engineer Revilla at matignan ho ito. So, kailangan ng flood control. Totoo yun. At medyo may mga ibang areas ho tayong delikado ngayon Kaya i-discuss ho namin yan sa DPWH din Kailangan nung magawa ng paraan. Sige ho, iano ho namin itong Basilio River sa may Barangay Maharlika. Okay po. Mayroon tayong caller. Sige dong ani. Try natin kung magkakaintindihan tayo. Hello, magandang hapon po. Mahina po ang iyong volume. Pakilakasin daw po ang volume ng iyong telepono. Yan po, Kuya Rick. Ayun, oo. Mahina yung ang audio ng iyong cellphone. Nani po Oo. Ano pong pangalan mo, sir? Si Arnold po.
Ay, naku, hindi tayo magkakaigi, sir. Oo. Baka mayroon kang ibang cellphone dyan, baka yun ang po pwede mong gamitin. Maalo namang makakatawag dito ngayon? Oo. Ano? Sige, pakitext na lang ano ha, at saka yung pangalan mo. Oo, pasensya na ha, at hindi magkakaintindihan, baka hindi humaintindihan ni Gob yung ano mo, yung kung ano man ang gusto mong mensaheng iparating sa kanya. Ano po? Okay, thank you. Ayan, okay. Oo. Okay, sandali ha, at hindi ko na maintindihan kung alin ang aunahin ko din. Gob, handa po baga ang ospital natin na tumanggap ng mga severe cases ng COVID-19? Lalo na po at may Delta variant na nakalat na mas mabagsik daw po ito. Mayroon naman ho tayong ventilator at may darating pa hong isang ventilator. Ano, at marami na ho tayong doktor. At pag nakikita naman po yung kondisyon ay medyo mabigat na po, ay may referral system na ho kami. At nakapagdala po tayo dyan sa Lucena at meron pong nilagay na pondo si speaker, ano po, at meron po kaming pinagdadala sa PGH, ano po. So, pero alam niyo po mga kababayan, kaya ako po talaga namang pinapag-ingat po tayo at bawasan na po natin yung unnecessary na movement sa labas yung mga aktibidades po alam niyo po talagang mahirap po yung kapasidad ho ng mga COVID wards. Ano, ito talagang sa totoo ito sa Metro Manila, nakakahirapan ho. Talagang hindi ho basta pag yung may severe case na ho ay nakakasiguro kayo makakapasok agad sa ospital. Ano? At diyan naman ho sa ating provincial hospital ay ginagagawan ho ng paraan sa alam nilang paggamot ng severe case. Ano po, pero kung mahihirapan na po talaga sila base sa kondisyon ay nire-refer na po nila sa ano talaga, yung sa mga hospital nating accredited. So ganyan po ang sitwasyon At kayo naman, kung nafe-feel nyo po na mas maluwag yung pagpapagamot sa labas, nasa inyo na rin po yun at tumutulong naman po ang ating provincial government. Kaya po meron po tayong mga accreditation. Pero pag nagre-repair din po kami, yung paghanap lang at pagkuha po ng kwarto, napakahirap na po. Kaya sinasabi ko sa inyo mag-ingat po kayo, wag ho kayong magpawalang bahala ho dyan mga kababayan. Iba ho na ho ito yung variant ho, mabilis yung manghawa. Ang bilis ho, ang dami ho nakahawa kaagad. Yung basta wala ho kayong face shield at nakipagkwentuhan na, nako, lumayo ho kayo. Basta sinasabi ko, isipin nyo lahat ng tao nyong kausap carrier para ho kayo matakot. At saka yung sabi ho natin, 37 na ho yung pumapanaw simula po noong March 2020, medyo mabigat na ho yun. Okay po ho. Isa pa pong tanong, Gob, tanong ko lamang po, paano po yung mga door-to-door na tuloy ang biyahe papuntang NCR? Dapat hinga din sila ng antigen kada pagbalik dito sa atin. Yung ibang door-to-door, pag malakas sa talaw-talaw, pinapapasok kahit expired ang antigen. Titignan ko ho ulit yan. Sinasabi ko sa kanila ho doon sa talaw-talaw na hindi ho pwede yun. At sinasabi ko sa oras na ho may makita hong ganyan, tatanggalin ho namin Nagbabalasa nga ho kami doon i-report nyo lang ho kung sino yung expired yung antigen, ano. At ito namang ating mga driver ho ay alam ko ho ang halos every 2 weeks ho ay nag-antigen, ano ho. Actually, marami ho nagrereklamo na sa kanila Palagi daw sinaswab yung sa ilong nila. Yun na nga ho kung tuwing papasok ho yan, malaki rin ho yung gasto. So, every 2 weeks ho yung ginagawa natin sa kanila Pero so far ho naman ay nag-iingat naman yung mga driver natin, ano ho, at wala pa naman kaming nakikita huli na infected po yung driver natin, ano ho, ayan. So minomonitor ng mabuti yan. Kung sakali ho talagang sila na ho yung ay yung talagang hindi na namin pasasakayin din yan hindi papabiyahin kung ganyan ho mangyayari, ano ho, dahil infected ho at ayot minomonitor ho namin mabuti ano. Okay po. Gob, totoo po ba na mag-lockdown dyan sa Marinduque
Madami po kasing nagsasabi ng mga kababayan natin na lockdown din daw po. Nais ko pong malaman, mayroong lockdown o wala? Salamat po. Well, ayon ho doon sa aming nilabas, modified general community quarantine pa rin ho tayo, MGCQ, ano ho. Pero yun ho man nanggagaling sa NCR Plus ngayon, dahil ho ayon dyan sa IATF resolution 130 hanggang 130B, ano ho, bawal ho kayong lumabas. Ang ibig sabihin ho noon ay hindi rin ho kayo pwedeng pumasok sa Marinduque sa 2 linggo na yon. So wag na muna ho kayo mag-attempt at baka ho kami naman ang mademanda dyan at kung i-allow namin kayong pumasok. Kaya ho yung ating mga kababayan na may plano hong pumasok at yan naman ho inaalam pa namin kung anong dahilan. Wag na muna ho kayong pumasok dito. Yun ho, yung sinasabi ng 130. Kasi ho, ang ginagawa ho ng national government ay kinukontain nila. Ibig sabihin ay hindi ho nila pinalalabas sa NCR region ang mga tao dahil nga para ho hindi ho kumalat yung COVID. Ano ho? So, kailangan sundin namin yan. So, kung galing ho kayo sa NCR Plus, yung August 6 to 20, hindi mo na ho kayo magbibigay ng TCP at saka ng S-Pass. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob, kami po ay nahingi po ng tulong sa inyo na baka naman po pwede po na mag-adjust po muna ng hulog ang card bank dahil wala na naman po kaming hanap buhay. Kami po ay nagatrabaho sa turismo, nagatinda po, nagamasahe po, nagabangkero. Sana naman po, mahal naming governor, ay wala po muna kaming hulog. Yung utang po na inahulugan po namin sa ngayon ay yun pa po yung utang namin nung nag-lockdown pa po noong 1 taon. Tinubuan pa po nila kaya halos hindi po kami matapos-tapos ng paghulog hanggang ngayon. Salamat po. Siguro pautangin na lang namin kayo ng love loan para bayaran nyo na ho yung utang, ha? At tayo na lang ang para ho matulungan kayo. At susulat din ho kami sa card bank. Yan naman sinasabi ko sa inyo mga kababayan Pag umuutang ho kayo, may pinapipirma sa inyo. At doon sa pinapipirma sa inyo, ito ho, tatandaan nyo ito, lahat na nakasulat doon ay ipapaliwanag nyo doon sa nagpapautang. Bawat ho para po o paragraph, kung bawat nakasulat ho doon, ipaliwanag nyo ho anong ibig sabihin ninyo para naiintindihan nyo. Ganan nyo ho ang dokumento. Hindi ho yung kinwento ng tao, yun ay nakasulat. Hindi ho. Iba ho yung pagpinirmahan nyo, kayo ay obligado na sundin yun. Di ho ba? Mahirap ho yun, mga kababayan. Huwag ho kayo magtitiwala sa sinasabi ng kaharap nyo tapos pinapipirma sa inyo. Paliwanag nyo sa kanila isa-isa yung nakasulat doon at nakalinya doon. Lahat ho yan one-sided against you. One-sided ho yan. Lugi ho kayo sigurado doon. Kaya wag ho kayong basta pipirma dyan sa utangan na ganyan nang hindi pinapaliwanag isa-isa ho. Yan. Malamang ho ay kadamihan ho ay hindi pinapaliwanag mabuti o kaya yun namang umuutang ay hindi naman iniintindi. Ayun ho. At kung sabihin namang hindi maintindihan, paliwanag pa rin ho nila mas maliwanag. Na mas maganda na paliwanag na maintindihan. So yan ho. Susulat kami sa card bank at may request ho na ipatawarin na ho yung mga ibang utang at i-restructure. Papatawag ko ho yung mga opisyalis ng card bank. Okay po. Isa pong text pa. Gob, kailan po kaya mag-aumpisang mamili ng baboy ang Kapitolyo? Yung pagbili ho ng baboy kasi ay sinususog pa ho namin yan sa sa Sangguniang Panlalawigan. Yung pala ho ay kailangan lang aprobahan. So ay papalo po natin kung naisabit na po itong proposal sa sa SP po kami ho ay handang mamili
kailangan may approval dyan sa Sangguniang Panlalawigan at alamin natin itong darating na araw kung paano po yung maaprubahan at naghahanap din ho naman kami nung kasi nga ho, ang tulong natin binibigay ay gusto natin ay tayo yung bibili at tayo ho yung provincial government ang bahala doon sa bibili. Pero kailangan may proseso yan. Ngayon, tutulungan din ho namin kayo na may bibili na doon sa tamang presyo. Ano po? Ang ano ho nga dyan kung yung puti ho na baboy yung pinag-uusapan, yung white breed, yung farm gate price ay 170 at bumaksak ho yata na yung bilihan sa merkado sa atin. Yun ho ang kailangang ayusin. Pero titingnan ho natin kung sa pansamantala habang hindi ho na-aprobahan pa itong ating proyekto na kami ang bibili ay meron ho bibili ng maganda ho. Sige ho, hahanap tayo ng buyer na mataas para ho kayo matulungan. Yun ho. Sino ho yung mga nagbibenta ulit ay palista ho kay Karik ho at para kayo ay mapuntahan. Kakausap na lang ho tayo para matulungan kayo. Okay po. Magandang hapon po, Gob. Ako po si Irish Panuelos. Mayroon lang po akong COVID-related question. Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa mga nagdi-discriminate sa mga COVID positive or probable? And where should we report such cases of discrimination? Salamat po. Pwede niyo pong i-report sa atin sa pulis po at bawal po yung discrimination case. Pwede po sa office of legal office. Ano po? At paki-report lang po. Okay po. Gob, totoo po ba na meron ng Delta variant dito sa Marinduque? Parang wala naman po. Well, ang sabi sa akin ay baka yung South African variant ay meron. Pero ganito ho, alam niyo naman itong pag-determine itong uri ng variant. Hundreds of thousands pala yung variant na yan ay dito po sa Philippine Genome Center yan para kung hindi naman nila sa dami ho siguro ng mga pina-specimen na iniimbestigahan nila o sinusuri para malaman yung yung klase ng variant ay medyo nagtatagal so hindi lang ho natin makumpirma kung meron na ho, pero ang sigurado ho dyan yung virus sa atin ay mabilis makahawa. Mari hong isang variant yan maring hindi pa nga Delta yan, pero ho sa nangyayari ho ay mabilis ho ang hawahan. Ang report ho sa akin ay malamang yung beta variant yung South African variant. Kaya mag-ingat ho tayo mga kababayan. Talagang ang bilis ho ng mga hawahan Ayaw nang makinig nitong ibang mga kababayan natin at sige-sige lang. Pero sinabi ko nga simula nung May 12 ay 146% na ho ang increase. 570 new cases ho tayo. Matakot ho tayo mga kababayan. Yun lang ang tamang paraan para ho tayo mag-iingat At isipin nyo, bawat ho kaharap nyo ay carrier para ho kayo ay mag-iingat. Lumayo ho kayo kung wala kayong masker at nakikipag-usapan At pag kumakain, wag ho kayong mag-usap at yan ho ang hawahan habang kumakain. Kaya nag-iinuman sa loob ng bahay. Yan ho ang pinaka mas malaking oportunidad o sitwasyon magkaroon ng infection. Okay po. Magandang hapon, Gob. Ako po ay may tanong tungkol sa pasahe sa jeep sa rutang Santa Cruz to Labo and vice versa. Hanggang ngayon po ay 140 pa rin ang bayad per pasahero. Pero siksika naman po sa loob ng jeep. Yung po bagay tama. Dati po ay 30 pesos lamang ang pamasahe. Ano ho yan Meron ho talaga silang taripa dyan I-report nyo lang ho yung plate number tsaka yung pangalan ng driver kung kilala nyo. Pero yung plate number lang ho tsaka yung saan bumabiyahe para mapatrace ho natin. Ito naman alam nyo, itong provincial government ho ay tumutulong naman ho sa tricycle driver, sa jeep, sa door to door.
Pero wag naman ho tayong mag-overprice masyado doon sa ating mga kababayan. Oo, wag naman at kawawa naman. I-report nyo lang ho. I-report natin at nang mapigil ho natin at masabihan kung ano. At i-report ho, pati plate number, kung sino yung charge na yan. Okay po. Magandang hapon po, Gob. Adulog ko lamang po ulit patungkol sa pagbiyahe ng malalaking hayop, kagaya ng kalabaw at baka. Masyado na po kaming naapektuhan mga maliliit na negosyante. Salamat po. Sana po mabigyan ng pansin. Siguro magpapatawag ho tayo ng ng meeting patungkol dyan. Yung malaking hayop ho ay hindi naman ho namin kinover yun doon sa aming moratorium dati at itong ating executive order ay patungkol po ito sa baboy. Ngayon, kung ano ho itong problema natin sa pagbiyahe po ng mga malalaking hayop, ay kailangan nung makipag-communicate lang ho kay Dr. Victoria o sa aming office ho. O bigyan nyo kay Karik yung pangalan nyo at telepono at tatawagan ko kayo at alamin natin kung anong problema. Hindi ko masyadong kabisado yung dito sa malalaking baka naman. Yung namimili, bakit ho? Baka binabarat din tayo. Ano ho? Sige ho, paalam nyo lang ho para malaman ho yung problema. Okay po. Isa pa pong tanong. Pwede po bang paimbestigahan din yung APC? Mga pensyonado, super laki din ang pinapato na tubo. Mga pensyonado naman ang biktima. Ayan, pangbili po ng gamot. Nagkukulang pa dahil sa napupunta sa tubo. Ano to? ATC? Ano yung ATC? APC. Oo, ito parang nandiyan sa isa pong ito parang nagpapautang sa mga pensioner. APC Plus. Ano yun? American hindi ko alam Tango, Colombia. Hindi, ATC ba? American Tango at saka Colombia. American Papa, Colombia. APC. APC. Saan lugar ho yung opisina nito at papapunta ho natin sa investigador? Sabi po dito, Pedernal Building. Dito po sa Santa Cruz. Pedernal Building, Santa Cruz. Sige, papuntahan ko ng investigador at malaman natin itong operation nito. Okay po. Sandali, tanggapin mo muna yung tawag na yan bago tayo. Sige, antayin natin. Isaksak mo na sa ating kwan. Okay, Sino yan? Hello? Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano po, sir, ang pangalan? Si Gilbert Ricormoso po ito. Meron lang po ako Gilbert Ricormoso. Opo. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Gilbert, ano pangalan? Hello po. Gilbert, ano pangalan niyo ho? Ricormoso po, Ricormoso. Ano? Gilbert Rico Hermoso po. Rico Hermoso. Sige ho, Gilbert. Okay, ano may paglingkod? Ganito po ay yung dito studa sa amin ay nakatanggap na po yung 4 na tuda, yung BPB tuda, Kambal tuda, B tuda at saka itong Baltuda. Ito pong isim tuda ay ako pong nasa akin po nakabili na kung namumosisyon na acting president. Ay wala pa pong nadating sa amin, sa aming tuda. Sa yung pong tulong sa Nayoda, sa mga driver. Ito yung Sintoda. Sintoda. Isintoda po, Isintoda. Ito po, sige, tinanong ko na po ito kay Dan Rib. Yun, inaanak ko po yun Opo. Sige, tanong mo kay Dan Rib. Bigyan nyo yung lista ho. Kay Dan Rib. At yun yung action officer natin. Sige ho, Gumang Gilbert. Ibigay nyo pangalan, mga pangalan. Sige po. Okay. Ingat to. Sige ho. Salamat, Sir Gilbert Rico Hermoso. Ayan, okay. Magandang araw po, Governor. Ang bayan po na Santa Cruz ay mauuna na pong maghigpit umpisa bukas. At ito'y papa-approve na po sa IATF. Ganito din po bang ipapalabas ng probinsya? Salamat po, Gov. Hindi pa po kami nakakatanggap nung nung kanilang paghihigpit.
Pero tingnan ho natin muna at kukuha muna ho tayo ng kopya para makita ho natin. Okay po. Kumusta naman po yung mga nagbabike? Mayroon ho ba tayong restriction sa mga nagbabike? Dagsa po ang nagbibisikleta ngayon sa ating probinsya, lalo na po ang mga kabataan. Itignan po natin yung mga regulasyon natin at yung mga ordinansa, at papahingi po tayo ng ordinansa sa Sangguniang Panlalawigan para makita po natin yung mga kailangang mga regulasyon at yun na nga po, paggabi may wala man lamang ilaw sa likod yung mga bisikleta, mahirap po yun, delikado yun tsaka yun na nga ho, minsan kung nasa gitna na ho ng kalsada medyo ho delikado, no? Yung mga safety devices na kailangan ho, saka yun sa para sa protection sa katawan, kailangan hong may ganun. Sige ho, anuhan ho natin, magsususugo tayo ng ordinansya sa Sangguniang Panlalawigan. Okay po. Ay, sa pong tanong, Gob, suggestion ko lamang po na para po masiguradong hindi infected ang mga biyahero, ay i-require na po ang sinumang luluwas na magpa-antigen kapag babalik na dito sa Marinduque. Kahit po 2 araw lamang sila sa labas ng Marinduque. Opo, talaga pong yun ang tama pong suggestion nyo. Ang problema po ay medyo mahal din po yung antigen Yun nga po ang problema natin. At pinag-aaralan nga ho namin, sinasabihan ho namin itong mga taga-Lucena na bibigay ng antigen test, nababaan ho yung kanilang singil. Yun ho ang ginagawa natin. Ngayon ho, tignan ho, baka magpa-order na rin ho tayo ng antigen test, kits, mga test kits. Siguro para baka mas malaki baba. Kailangan nung tignan natin yung kapasidad ng ating mga kababayan. Ideal ho, tama ho yung sinabi nyo na pinaka-the best ho talaga lahat ng papasok naka-antigen Pinaka-the best ho yun. Sige ho, pag-aaralan pa ho namin yan at ayaw naman ho natin talagang dumami itong ating hawahan sa loob. Pero sa opera ho, minomonitor namin ho yung mga pumapasok at nakikita naman ho namin kadalasan yung sa loob ang hawahan At minomonitor ho naman namin lahat yung pumapasok. At karamihan naman naka-antigen na bumapasok. Karamihan Pero lang yung mga ating mga residente ho na labas-pamasok. Titignan ho natin kung paano mabuti. Okay po. Gob, gusto ko lamang pong magtanong kung ang biyahe ba ng bangka dyan sa Gasan ay regulated ng local government. Kasi kawawa naman po ang ating mga kababayan. Sabihin nila na mayroong biyahe pa Mindoro, tapos pag pumunta na doon ay wala naman. At napipilitan yung galing sa malayo na doon matulog at ang iba naman pabalik-balik dahil walang kasiguraduhan ng biyahe. Meron naman pong legal na papeles galing Gasan munisipyo. Salamat po. Titignan po natin ito. Usually, hindi ho talaga sa Gasan hindi ko maintindihan kung saan ang biyahe ito. Ito ba yung biyahe sa Mindoro? Ito po yung biyahe. Ito parang Ano ka mo, Rick? Yan po marahil yung biyaheng Pinamalayan Gasan. Yan ho wala hong i-check ho natin tong Usually ho, ito yung mga kargamento ang dinadala Hindi ko, alamin ko lang ho ito at medyo talaga hong hindi man regular ho ang biyahe dito Titingnan ho natin yung sitwasyon dito at mapag-aralan. May report ho natin sa inyo. Okay po. Gob, sana po ay meron tayong anti-venom o gamot sa mga nakagat ng ahas para sa lahat ng munisipyo ng Marinduque. Marami pong namamatay sa kagat ng ahas. Hindi po natuturukan ng anti-venom. Sige po, kakausapin po natin itong mga MHO at saka mga mayor na bumili po ng anti-venom
drug, ano po. Pero usually po, ang alam ko dito, pag nakagat ng ahas kailangan ho yatang ilalagyan ng sugat doon sa pinag-anuhan. Tapos inaano ho yung inaano yung dugo sinisip-sip palabas or something, para dinudura Pero yun ang mabilisan. Sige, at masabi ho doon dito sa ating mga municipal health officers at saka sa mga mayor. Okay po. Last 3 questions po, Gob, at malapit na mag-alas 6. Gob, tanong ko lamang po kung bawal na po ba talaga ang magsumba? Magsumba daw po. Well, sa atin po, sa mass gathering na ganyan, ay alam nyo, MGCQ po tayo. Alam nyo naman, hindi po tayo talagang, ayaw po natin maapektuhan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Yan naman ho ay sinasabi ho naman na 50% yung ating venue capacity, At ang nakalagay ho yata diyan, kung exercise ang pagturing diyan dapat ho basta sa labas ho pwede ho yan outdoor exercise Kasi ho MGCQ ho tayo, pwede ho yan sa labas. Wag ho sa loob, wag indoor. Okay po. Gob, sana po ma-actionan yung paiba-ibang schedule ng alis ng Roro sa Balanacan at Talaw-Talaw. Nag-set po sila ng schedule ng alis pero hindi naman po inasunod. Minsan po mag-asabi po alas 6 ang alis pero nakakaalis ay alas 9 na. Saan daw to? Sa Balanacan? Balanacan daw po at Talaw-Talaw. Paiba-iba daw po ng schedule. Sabihin po alas 6 ang alis pero ang totoo maalis ng alas 9. Yun po yung sabi nung nag-text. Ayun, papatawag po ako ng meeting. At malaman ho natin paano magandang paraan ho dito. At para makausap din yung Coast Guard at saka yung ating mga may-ari ng mga shipping lines. At ayusin natin to. Sobrang naman tagal ho nung alas 6 hanggang alas 9. Ayan, papatawag ko tayong meeting. Maayos po ito. Opo. Okay po. Okay po. Naku, Gob, wala na po tayong oras, Gob. Oo. At wala na rin po itong may mga katanungan po din po pwede naman po itong i-forward na lamang kay Dan Rev yung iba. Sige po. Mga kababayan, salamat po sa pakikinig at patuloy po ang ating pagsali sa ating mga proyekto at handa naman po tayong tumulong. Ano po, ang sinasabi ko lang yung sa COVID ay grabe pa rin ho ang hawahan. Mag-ingat po tayo. Wag ho tayong reckless, wag ho tayong magpawalang bahala. At marami po sa atin ang may infect at mahirap pong pagtuloy-tuloy ang infection ay baka ho hindi makayanan ng ating hospital system at baka lalo pong maghihigpit tayo, baka bumalik pa tayo sa MECQ o ECQ, lalo pong hihirap ang ating buhay. Wag ho tayong pabaya. Yan isang ugali po na kailangan natin. Kailangan po disiplinado po tayo, sumunod pa tayo sa mga kautusan. Kailangan po magsakripisyo tayo dahil nakikita nyo po, ang pagtaas natin ay halos 145% o ganyan, ng mga taas, so 146%. Bagong kaso, 570. Marami na namatay. Yun lang po, mag-ingat po tayo. Wows, always wear your face shield and mask. Observe physical distancing. Yung wash your hands regularly at mag-report ng simptomas. Pagkakain ho ulit, huwag kayong magkwentuhan dahil wala kayong maskara. Diyan ho ang hawahan. At isipin palagi ang kaharap nyo ay carrier para ho tayo matakot. Yun lang po. God bless all of you. At magtulungan po tayo at united po tayo para po matapos ang COVID at umunlad na po ang Marinduque. Maraming salamat po. God bless all of you.